namatay sa sunog na yan, ano? Ibig sabihin, wala akong mga fire escape. Actually, sir, yung 19 na survivors, yung apat ay lumabas, na-assist natin sa fire exit, lumabas yun, na-assist ng BFP responders, at yung dalawa ay na-assist natin. No, sir, kasi marami yung, nagtipon-tipon sila sa isang bathroom, sir, eh. Di ba? Yes, sir, Natagpuan mga patay. So, wala man lang fire escape bawat floor or bawat yes, sir. unit? Bali, sir, merong isang fire exit at doon dumaan yung apat na survivors. Yung other survivors, kasi 19 sir yung survivors, dumaan sa stairs. And yung dalawa naman ay nakuha na-assist namin ng rescuers natin sa window opening sa Sige, airport. good luck sa inyong gagawing investigasyon, Colonel Yes, sir. Sergio Maraming salamat, Soriano. At saka sana ho, gawin yung trabaho nyo, sir. Hindi lamang ito'y dahil may sunog, kaya action. Dapat po, on a regular basis, palagi ho kayo naggagawa ng inspeksyon dyan sa inyong lugar. Ano po? Yes, sir. Maraming salamat po, sir. Salamat po, Colonel Sergio Soriano, Regional Director ng Bureau of Fire Protection sa Region 2. Sa ibang balita, kalaboso ang isang mambuboso matapos niyang kunan ng video ang isang naka-miniskirt na babae sa escalator sa isang mall sa QC. Katwiran ng suspect, natukso lang daw siya. Nagbabalita si Ryan Ang. Walang mukhang may harap ang lalaking ito matapos mahuling ng boboso sa isang mall sa QC. Base sa investigasyon, sinundan ng suspect si Margie Olario ang natipuan niyang biktima sa escalator. Dito niya tinutok ang cellphone sa ilalim ng miniskirt ng babae para kunan ng video. Nakita naman ito ng biktima kaya agad niya sinampal ang suspect. Sa sobrang kahihiyan, nagtatakbo ang suspect pababa ng escalator at naitulak pa niya ang babae na sa likuran niya. Gumulong-gulong po ako dun sa escalator. Tapos ayun ho, nabutan na lang po ako na nandun po sa baba. Aminado ang suspect, 2 beses niya na nagawa ang pamboboso. Pero hindi raw niya maipaliwanag kung bakit. Natuksulan daw siya at hindi makontrol ang sarili. Hindi naman ako nagdi-deny, sir, inaamin ko naman. Kung nga po maintindihan sarili ko, sir. Blanco lang po ako. Nagmakaawa ang suspect na patawarin siya at hindi nauulit. Pero tuloy ang pagkasampa ng kasong unjust vexation laban sa kanya dahil sa pamboboso. Pati ang babae na itulak niya sa escalator, kakasuhan din siya ng physical injuries. Ryan Ang, News 5. Wala rin kawala ang isang lalaking ng nyansing daw sa isang waitress sa isang kainan sa Makati. Sinubukan pang lumusot ng suspect pero sa huli, nagsorry din siya sa kanyang nabiktima. Nagbabalita si Alexa Reyes. Kumain na, binayaran din. Ang binusatan ako. Walang tigil sa pagdaldal at pagtawa ang lalaking ito na inireklamo ng panghihipo ng serbidora sa isang kainan sa Pasong Tamo, Makati. Kinilala ang sospek na si Roberto Tibar na halatang lango sa alak. Kwento ng biktima, nananching daw ang sospek pag abot ng bayad at hindi na binitawan ng kanyang palad. Kasi hindi ka sa ulo, tapos ewan ko sa kanya, naghawak ako ng kutsilyo nun para kasi taglas gusto na siyang lumapit. Aminado si Tibar na nakainom siya pero itinanggi ang bintang ng serbidora. Wala naman ako kasalanan. Hindi naman ako masama Pero nang matauhan ng sospek, humingi rin siya ng paumanhin sa hinipuan niya. Yun nga lang, may pahabol siyang babala. Ako paumanin doon. Pero kung makakulong ako nila, kukuha rin ako ng kunting kaso. Desidido naman ang biktima na ipakulong ang sospek na nambastos daw sa kanya. Tirahin ko na yan. Gusto ko talaga siya ipakulong natin para hindi ka siya mauli. Nahaharap sa kasong unjust vexation o harassment ang sospek. Alexa Reyes, News 5. Susunod sa itimbre mo kay Tulfo, matagal umanong pagkaipit ng benepisyo ng mga plan holder ng isang life insurance inireklamo. At parinigan ng 2 grupo ng mga babae sa isang bar sa Mandaluyong na uwi sa Rambulan. Magkano ang ginto?